dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagparamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang sulat, nga ginatagan naton sang kabuhi, diri sa ato panatuntunan, Provincial Jail. Ihawak mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, natingala gid ako, tungod nagwald si Flora. Kaginhambal niya, nga munyeka kuno ang ara sa iya stroller. Apang suno kay Lucy, masami kuno ini nagakatabo, kag ginapainom lang niya sang bulong, agod nga magkalmang. Apang daw hindi gid ako makumbinsi sa ginhambal sa ako ni Lucy. Tungod nakita ko nga may kahilabtanan sa pagbisita ni Jerry Cornelio ang natabo kay Flora. Sa pihak nga bahin, nagaduha-duha man ako sang kahintangan ni Tamara sa kamot ni Gaston. Gani ginusisa ko siya. Kag ginsugiran man niya ako nga hindi maayo ang kahintangan niya kay Gaston tungod bayolente kuno ini kag hindi gali mapinalanggaon. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Sa ano nga rason? Ini ka bala makafile sang diborsyo? Sa amo sina nga rason bangod nga ginasakit kaniya? Kag natukiban mo nga malain siya sang batasan. Mangita ako. Nagsiling siya. Nga si Rachel ang una niya nga kahaguma. Kag kuntani, si Rachel ang ginpakasal niya. Kung nagkaibalo ako, kung nga ginpakasal niya ako. Bangod sa akong pananubdion. Nagkaibalo siya nga manggaranon ako eh. Kag gusto niya nga makuha initanan. Nahisa siya kay Crispin. Kag sino sa iya, ini makaibalo magpangabuhi isang husto ang akon utod. Kag siya, makahibalo siya magpangabuhi? Nagapinagusto lang siya nga maghatag sang problema sa iba nga tawo? Sa kalalangan sang pagbinutig, kag pangpanginto? Nagapangita sang paagi si Crispin kung saan siya palayas diri. Ginainto niya kami tanan. Nagapangita siya sang babae nga mainto niya. Federica, nahuya na gid ako. Nahuya na gid ako. Hindi lang ikaw ang naintuan niya. Ayhan, madamo na. Palahubog siya. Kag kung mahubog siya, nagawakal siya.
Amo ina akong nga nakahibalo ako. Sang ka ang tanan nila nga duha. Nagsiling siya. Nga mahimon niya kuhaon si Rachel. Kagbayaan ni Rachel ang banan niya kag anak. Kung gusto ko niya. Kabuangan, ina. Hindi ako magpati sina. Matodi na. Matod ang ginasiling ko. Parte sa ilang nga duha. Malipayon si Rachel sa iya kabuhi nga may bana. May anak na siya. Kag nakahibalo ako. Nga makatilawgid siya sang malain nga sugilanon kay Rachel kung tublagon pa niya ini. Nakaibalo man ako sina. Apang nagsiling si Gaston. Nga hindi na magdugay ina. Ano gid pa lang ginabuko niya nga buhaton, Tamara? Wala pa ako makahibalo. Apa nagapati ako. Nga may buhaton nga paagi si Crispin. Agod makahalin si Gaston sa balay. Si Mami lang nag-aapin sa iya eh. Kay man, makahibalo siya mag-into kay Mami. Ginpapatin niya ini. Nagwapag gihapon ang akon iloy, samtang nagaita din. Kag si Mami naman, nalipay kung ara si Gaston sa balay. Kag sila nga duwa, ang nag-atubangay. Ano karon ang buhaton mo, Crispin? Ang mayo nga buhaton. Amo nga makahalin siya sa balay. Ang pang-imposible ina. Hindi siya basta-basta nga mapahalin. Ang bugtong nga paagi, amo nga magbulagay sila ni Tamara sa kalalangan sang divorce. Apang ano ang ila irason? Adultery. Madama ako sa nahibalaan nga amo sinay. Kag sa paagi nga ina, mahimo na siya nga madutlan sang amo nga sala. Sa ano mo na pamatud-an, ina? May tao ako nga nagapanilag sa iya. Isa ka private detective. Sekreto lang ini. Wala siya sang ideya. Sa banta mo ayan. May makuha ka nga ebidensya sa iya? Nagahalong siya. Apang nagapati ako, nga may mahimo siya nga sala nga tikang. Ginpakasal niya si Tamara, bangod nagapati siya, nga matagan siya sinisang dagaya nga pangabuhi. Kagamoy ng ginbuhat ni Tamara. Apang nagapati ako nga sa hindi madugay, matakan siya sa pagpakuno-kuno nga maayos siya nga pana. Dulaon siya sa among nga puloyan. Kag salamat naman, kinagtampad sa imo si Tamara. Masugiran mo ako sang gusto niya nga matabo. Nagtiyuhom siya sa akon. Kung magsubong sina, nagapakita lang siya sang interes sa akon. Kag nalipay ako. Kamusta ka muna, James? Okay man. Mabuot siya, kag mabinuligon. May sugid ako sa imo, Federica. Ano ina? Nakaibalo ka pala? Nga madugay na ako nga naga-interest sa imo? Oo, Crispin. Pagkatapos na natabo dito sa nagaulbo nga bato. Matapos nga ginluwas mo ako kay Dorian. Pero antes na, wala mo ako ginasapak. Nakita ko ikaw sa magkadto ka sa balay. Kagawapod si Rachel kag Tamara. Hindi ako malipat sang adlaw nga ato, Crispin. Nga man. Ato kami sa hagdanan. Manaog kami. Kag ikaw, nagapasaka. Kag sang wala ka pa makapalayo. Nabatian kong imugin siling. Nga sinoy ng malaway nga bata. Buot mo silingon, ako. Hindi ah. Hindi mo silang buot ko silingon. Amoy ng matuod.
Naakig ka? Oo, no? Madugay man ang pag-ulo-ulo sa ako ni Tita Sofia. O galing ako noong pawan. Sorry, pero hindi na matuod. Ang buot ko silingon, sino ba lang bata ang ina nga kainteresado tulokon? Kung sa bagay, nagasugid ka manggid sang matuod. Malaw ay gid man kuya. Isa ikaw ka ugly duckling sa mga tiniyon nga to. Subong, isa ka na kaswan. Matahong, smart, kag maalam. Gusto na gani ina ah. Inagalalapad ng dulungan ko ho. Mahimo kita sa kasugdanan, Federica. Luyag ko nga magkitaay kita permi. Kag kung anong imo matukiban, isugid mo dayon sa akon. Kibasi makakita kita sang paagi nga masolbar ang problema nga ini. Amo na lang ang akon kalipay. Tungod na kasugilanon kami ni Crispin. Kag sala gali ang akon huna-huna nga nainit siya sa akon. Tungod ginhambal niya nga naluyag man siya sa akon. Kag ginhambal pagid niya nga mabuligay kami kuno. Agod nga mapahalin namon si Gaston sa ila balay. Sa pagpadayon ko pagid. Federica, nagkarisyo ka ina. Oh, sino Rachel? Si Gaston. Wait, ano ko nang kinahanglan niya? Luyag niya nga padayuno namo ng amo na kaligad. Ano? Wala gid sang huya ang lalaki nga ato. Nabatas niya nga buhaton ina. Ginhambalan ko siya nga maghalin. Ginhakos niya ako. Apang gintikwang ko siya. Federica, naadlok ako sa iya. Saan siya makasulod dire? Gindala siya sang maid sa salas. Natabuan na ato ako dito. Ang dumdum ko kung naghalin na siya. Ote, ginsugiran mo bala sini si Daniel? Oo, kag akig siya kayo. Ay, han, patyo niya si Gaston kung makita niya ini. Uy, Federica, kabay pa nga hindi lang siya magpakita pa dire. Rachel, hindi ka anay magpakita kay Gaston. Ang ginapaminsar ko, amo si Daniela. Ay, nakita bala niya si Daniela? Oo, ginsugiran ko siya nga nagadala ako. Apang wala niya ako ginasapak. Basta, hindi ko lang kuno pagbuko ng iya plano kay Tamara. Wala na siya sang mahimo. Apang si Tamara, ginsugiran niyang mga tao nga si Daniela, anak ni Gaston. Kag mga tao diri, wala sang ginahambalan, kundi ang butang nga ina. Ay, Federica, ano ba lang gamo nga ini nga nahimo ko sa amon kabuhi? Nahadlok ako, Federica. Nahadlok ako. Nahadlok man ako sa matabo sa kabuhi ni Rachel kag ni Daniel. Ako ang nagpatigayon sa ilang nga duha. Apang gusto ko lang nga wala sang gamo. Kag malipay si Rachel. Kung wala lang puntani si Gaston. Kung tani nagpalayo na lang siya. Apang hindi niya inapagbuhaton. Kabuhi sang isa kahari ang iya kabuhi sa luyo ni Tamara. Kag bisan ano ang matabo, hindi siya magkalindira. Buhaton gini ang tanan. Agud nga makamul niya ang manggad nanday Crispin. Sapat gid. Wala sang kuya. Kag nahadlok ako para kay Crispin. Nahadlok gid ako.
Anak Sofia, Federica, may malain nga natabo. Oh, Lily? Lily? Ano natabo? Sa diin ka bala naghalin? Nagbakal ako sang kalamay. Kay naubusan na kita sang kalamay. Kag ang mga tao dito, nagasugilanon parte kay Gaston. Patyon siya kuno ni Nunggari. Si Gary? Inang nagapanguma dito sa Ilaya? Oo. Naabtan niya si Gaston kag si Sheila sa may likod sang kawayanan. Ginahakos ni si Sheila nga pilit nga makapalos. Gani, gintiro niya si Gaston sang iya nga shotgun. Ano? Anong natabo? Napatay bala si Gaston? Wala. Nakapalagyo siya. Bah, kanugon. Kanugon nga wala siya madakpan ni Gary. Nagtawag sang pulis ni Nunggari. Apang wala na magpakita si Gaston. Ang bugali? Pati si Sheila? Ginhilabtan niya? Bata pa si Sheila. Oo man. 11 anyos pa lang siya. Akig kaayo si Nunggari. Patsyon ko na niya si Gaston kung makita niya iniliwat. Bilang ko Agad na ako'y Makahinga sa dinig na tumataloy Alay mo Ang bagong pag-asa Ilang kong sagnat sa pagkakasala Magagyan sa nagigilit sa pagpabakit, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sa kabuhi, diri sa atong katuntunan, provincial ko. Kag kami diri sa gihapon wala dili kakalipat sa pagpaganda sa inyo. Gatong kabuman may kasalsayan, dito na lang diri sa atong katuntunan, Provincial Day, DYWB, Combo Radio, Bandalagan, Sudad San Bacolod, sa direksyon, ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!